revisit the message that shaped our history. The mission that broke boundaries and changed lives. The Advent movement that is our heritage and our call. Rediscover who we are, why we're here, that drives the work we do and the lives we live. Welcome to Lest You Forget, a series on Adventist history and mission. Greetings sa atong mga viewers sa Facebook, YouTube, and even on our local antenna, Channel 25. Welcome mga kapaglaom ni atong programa. Sa mata gabi, alas 7 ngadto sa alas 8, ang paglingi sa atong kasaysayan. Aron itong makita ang pagdumala sa Ginoo sa atong pioneers o hangtod sa atong panahon karon. Mga higala, ang akong co-host atong i-welcome sa atong programa kay mura ni ang panahon nga ni Asya o tingin mo po ni. Siya usa ka graduate sa nursing na kurso sa Mountain View College apan hangtod karon undeclared graduate no? Tungod sa COVID o ang ilang exam na postpone kanunay busa gapaabot pa sa exam igala no. Akong kamahurang anak si Keraclicia Bae. Okay. So may gabi kanimo Keraclicia? May gabi. So, Pastor Adil, akong papa, siya ang mag-point out sa important points sa mga presentation last night. Kagabi mga higala, alang ni atong wala naka tanaw sa presentation. Ang mamumulong si Mr. Marijo Pialago, ang atong presidente sa Davao Adventist Hospital o iyang gisaysay kanato mahigala. Ang bulaton sa Iglesia Adventista dili lamang sulod sa iglesia kundi mismo sa komunidad nga nagapalibot niini. Iyang gisaysay ang mga programa diin ang iglesia makatabang sa mga tao nga gakinahanglan sa atong presensya o labi na sa atong praktikal nga ministries maygala. Okay? Sa ato pa, ang Iglesia Adventista del Séptimo Día maygala. Samtang kita nagapangandoy sa pagpuyo sa langit nga giandam sa Ginoo alang kanato. Adunay pagbati nga gitawag sense of obligation or sense of responsibility alang sa mga tao nga gapanginahanglan sa atong pagtabang. No? Munang doon na tayo mga nagkadaiyang program. No? Ang iyang dimension kagabi, doon ay Adventist Community Service o doon na po'y ADRA, Adventist Development Relief Agency. Okay? Matod pa niya, sa kining mga panginahanglan nga dili kayo dinagko ang salapi nga involved, musulod ang Adventist Community Service. O sa mga proyekto nga dinagko na gid kayo mga gala, no? Sama sa paghimo og mga water system or tingali tulay, okay? O diha na mosulod ang ADRA, okay? O guwas niya na mahigala, daghan pa ang mga aktibidades nato nga ikatabang sa mga tao nga dili sa makapribiliho kanato mahigala. Sa ato pa, the church must be relevant. Kasi pasabot na mahigala. No? Ang iglesia, aron siya dunay epekto, dunay impact sa komunidad, kinahanglan po dunay sa buhaton aron mabati sa mga tao ang iyang presensya. No? Kaysa akong isulti kagabi ay ang atong bantayan may gala, no? Ang atong handom na magpuyo sa langit ng puyilaan nga gitagana sa Ginoo alang kanato. Posible nga makapawala po sa atong connection sa kalibutan. We are still living in this world that is full of pain, full of kining tawag nato kining polarization. No? It's a hurting world. Muna ang presensya sa mga Kristiyanos, no? Labi mga Adventista, kinahanglan mabati sa unsang pagyamagala sa atong pagtabang, no? Practical ministries, dili igo magsigig wali-wali lang, no? Dili igo atong theology, kundi ang atong practical nga ministry maoy makahimo sa atong iglesia nga relevant, dunay impact, mabati sa mga tao atong presensya. Muna ang gi-emphasize kagabi magala. No, so that means that the church, while we are still here, nagit our responsibility to maximize our time in doing God's work while we wait for heaven. Yes, sakto gina. Oh.
So, and for tonight, the presentation is one of the avenues of mission, both young and old. Our speaker will be talking about the sulat. So, akong papa, siya ang mag-introduce atong speaker for tonight. Okay. So sulads. Mga kapaglaom, tingali daghan ang inyong nabati o nadunggan about sa sulads, no? O tingali kini nga mga missionaries nakaabot na siyang dapit, no? Kay ana ka-agresibo ang sulads nga missionary organization. Usa sa mga gabayan or avenues, pamaagi aron ang atong mga batanon ug bisan pa ang mga hamtong mga idarana makaapil sa mission sa iglesia ang sulads. Okay? Usa apil gini siya sa tong serye mahigala, no? Ang atong mamumulong karong gabi usa ka batanon gihapon, okay? Siya actually graduate sa BS Information Technology. Okay? Apan karon siya nagaalagad nga secretary sa Sulads Office, no? Usa ako ning kaila, akong higala, ug ako gining pinalangga mahigala, no? Apil ang iyang banhonon, no? Karong sunod bulan nga amigo ginako ni, no? So akong ipresentar kaninyo uban sa malipayon nga pagbati si Marvelous Blessy Incencio. Graduado sa BS Information Technology sa MSU IIT ug karon siya ang gasilbi nga secretary sa atong office sa Sulads Campus diha sa Mountain View College. Bless. Marayaw dum kanyo katan mga taymanghud ko, ahap sangom ni Kaam Kamemon. Mauna ang duha ka lingwahe nga akong natun-an mga kapaglaom sa dihang na-assign ko as a Sulads missionary dito sa Tawi-Tawi. This evening, ang atuang programa sa Lest Ye Forget naga-focus sa Sulads, reaching the unreached. Samtang naga-look back ko mga kapaglaom sa history sa Sulads, gibati usab nako ang giingon ni Ellen White sa iyahang libro nga Christian Experiences and Teachings. Nagaingon siya dito, in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say, praise God. As I see what God has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. To continue, ingon siya, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teachings in our past history. So samtang nag-reflect siya sa ilahang mga karaang kaagi, kita usab karon mga kapaglaom mag-reflect sa history sa Sulads. So join me as we time travel aron nga masayra nato kung giunsa pag-lead sa Ginoo kini nga organisasyon. So nagsugod mga kaigsunan sa 1960s nga adunay usa ka former supervisor diri sa MVC nga ginganlan og Napoleon Saguan. Nagdamgo siya mga kapaglaom. Nagdamgo siya nga pag moadto daw siya sa merkado sa Valencia City, kung aha nasakop ang MVC, makakita daw siya usa ka manubo nga dato, manubo chieftain. So nabother kay siya sa iyahang damgo kay ma-imagine nato nga klaro siguro kay sa iyaha kung say dagway sa dato, kung unsa ang mga circumstances nga nakapalibot ato. So tungod sa iyang kabother pagkaugma hing-adto gyud siya sa merkado sa Valencia. And lo and behold, nakit-an gyud niya ang dato nga naa sa iyahang damgo. To his surprise, ang dato usab miduol sa iyaha. Hala, sir, ikaw to ang naa sa akong damgo. Wala kabalo si Sir Saguan nga same day sila og damgo. Now, kung atong tan-awon mga kaigsunan ang kultura sa mga tribo, big deal kaayo ni sa ilaha ang mga damgo. Aduna kini dako nga mensahe para sa ilaha. So pag-ingon sa dato atong kang Sir Saguan nga, sir, ikaw gito ang naa sa akong damgo nga makita nako diri sa merkado sa Valencia. Ikaw gito ang mutabang sa amua
nga makapadala og mga maestro para maedukar ang among mga kabataan. So nakuratan si Sir Sagwan, and sa iyahang pag-uli sa MVC, iyaha kining gi-report kang Elder James Zachary, usa ka magtutudlo, usa ka Bible teacher sa MVC kaniadto. So in response ani nga situation, gipadala ang duha ka pioneer, si Dave Sagwan ug si Peter Donton, gidala sa Dampaan para surveyhon kung unsa ba gyud ang itsura aning lugara, no? So duol ra kini siya nga lugar sa MVC ug nagdala sila kaning duha ka mga volunteer nga mga estudyante. Pag adto nila mga kaigsunan, nakita nila, uy, hala mga primitive man jud kay ang mga tao diri sa Dampaan, na ay mga hunters. Dayon ang sitwasyon sa mga kinabuhi sa mga ginikanan, gadurimi ang mga bata. Dayon ang mga bata kung magkasakit, dali ra kayo ang epidemic sa ilaha kay tungod kay walay proper nga healthcare. Tapos kung mamatay ang mga ginikanan, ilubong usab nila og apil ang ilang mga kabataan bisag buhi. So daghan kay sila og mga tuo-tuo nga nakita sa katong duha ka volunteers og ilahang gi-report kang James Zachary pagbalik. So in the year 1969, namugna ang Student Missionary Program nga panguluhan ni Elder James Zachary. So kini siya nga programa nagasend og mga student ngadto aning kani nga mga hilit nga mga dapit diri sa Bukidnon nga duol ra pud sa MVC sa mga bukid-bukid. Og kani adto mga kaigsunan, ang kaning mga manubo wala kayo sila salig sa mga lowlanders tungod kay ginailad lang sila. For example, ang ilahang mga abaka, ginabayluan lang og isa ka lata nga sardinas. So, gibate gid nila nga murag gipakamobo lang gid kaayo sila. Pero sa dihang napadala na ning mga estudyante nga magserbisyo, mag-edukar sa ilang mga village, ang mga estudyante ning immerse gid sa ilang kultura, and they followed contextualization in their approaches para ma-reach out gyud pag-ayo ang kaning mga lumads. Og tungod ani nga pagka-ministeryo mga kapaglaom, si Dato Tibalawan, gidawat niya ang Adventist faith. Gidawat, isa siya sa mga una nga mga dato nga nagdawat sa Ginoong Hesus nga iyahang personal nga manluluwas. Og imbis na mag-worship sila kaniadto sa mga bato, sa adlaw, sa suba, being as animist, no, nag-change siya into Adventism. Now, as the years progressed, 1972, imbis na isa lang ka mission school sa Dampaan Mission School, ni daghan, nahimo ng 8 ka mission school. Nanay Dampaan, Durian, Bulalang, Dao, Balaas, Usarayan, Mahayag, ug Santo Domingo. So kaning Mahayag, daghan ta og mga nailhan ani nga mga pioneers. Kaning Mahayag ang nag-pioneer ani si Dr. Alejandro Panes, former SULADS president sa SULADS. Dayon ang nag-pioneer pod aning Santo Domingo kay ato apong mga leaders sa SSD o sa SPOOK, ang Gulfan Brothers. So daghan kaayo nga mga missionaries kaniadto, mga student missionaries kaniadto nga nahimo na nga mga leaders karon. So mao kani usa ka hulagway sa ilahang dedication program kaniadto. So in the year 1980s, nagkalahi-lahi na ang mga leaders sa student missionary program. And si Don Christensen na ang nag-lead out sa student missionary program. After his leadership, pag uli na niya sa US, dito na mga kaigsuunan, adunay usa ka dako nga challenge. Tungod kay wala dayoy leader nga hingsunod, and then ang funding galisod na sila. So there was a great financial challenge and leadership challenge
pagkawala na sa mga previous nga mga leaders. Og tungod niini nasirado ang student missionary program. Pero gatuo ko mga kapaglaom nga ang Ginoo dili lang nga muhunong dira. Naa siya'y dako nga plano alang ani nga programa. Busa sa tuig nga 1994 with new leadership, tapos daghan na pud kaayo og foreign and local donors, adunay 21 ka volunteers nga nagtabang nga ma-revive ang 8 ka mission schools sa November 1994. And that same year, na-change ang ngalan gikan sa student missionary program nahimo nga sulad. So later, akong i-explain kung unsa daybot pasabot aning sulads. So in the year 1996, ang gobyerno anam-anam na nga na-recognize ang programa sa sulads, and even in the year 1997, na-awardan ang sulads as the most outstanding literacy program in the whole Philippines sa Literacy Coordinating Council. So katong nga time, it was led by Sir Daryl Famisaran. So in the year 2000, kay nakita ang need nga murag kinanglan na gyud siya i-formalize para mas maka-expand pa sa iyahang territory, and at the same time, mas formal ang iyang operation. So finally, in the year 2000, na-register na gyud ang sulad sa Securities Exchange Commission or SEC. Og nahimo siyang usa ka institusyon under sa South Philippine Union Conference. Og by this time, gikan sa 8, aduna nay 22 ka mission schools. In the year 2003, gibati sa mga leaders nga, hala, time sa, kung mahuman ang mga kabataan sa atong literacy program, informal nga school, unsa ilang records, makahuman ba sila og high school? Busa, pagka 2003, gimugna usab ang Sulads Comprehensive High School for the Lumads para makater ang needs sa mga estudyante nga adunay continuity ang ilahang education. Ug dili lang kay kana ang progress sa mga nilabay nga katuigan, kundi pag-abot pagyud og 2007, imbis nga sa Philippines lang taga-focus, namugna usab ang Sulads International. So busa karon aduna na kitay Sulads Thailand, Sulads Lao, aduna na pud kitay Sulads Canada, and Sulads USA na nagaserve sa mga Navajo tribe. In the year 2008, gikan sa pag-focus sa mga lumads, mga indigenous people sa kabukiran, ni-extend usab ang ato ang serbisyo ngadto sa mga kamusliman dito sa island sa Tawi-Tawi. Kay gibati sa mga missionaries, sa mga pioneers nga dili man ang mensahe limitado lamang sa mga katawhan sa syudad, sa bukid, bisan sa mga Muslim, angay usab makadungog sa mensahe. And in the year 2011, nag-extend pud ang ato ang misyon didto sa Lanao del Norte, sa mga Maranao, sa Tamparan. So, na-reach out na nato ang mga kamusliman. In the year 2012, aduna po'y dako nga panginahanglanon nga nakita. Busa na mugna ang Sulad School for the Deaf. Kay, how about ang katong mga buta, bungol, amang, unreached people groups mo po na sila. Wala may maka-dare, gyud og tabi sa ilag dugay, tungod kay dili man magkasinabot. So, deserving usab sila nga makadungog sa mensahe sa Ginoo. Busa, gi-extend na pud ang ministry ngadto sa mga people with special needs. Fast forward, mga kaigsunan, in the year 2019, ang Sulads gigasahan sa Ginoo. Nakadawat kini og Hall of Fame Award for being the most outstanding literacy program for 3 years.
2014, 2016, and 2018. So, entire Philippines ni siya nga awarding body sa Literacy Coordinating Council nga under pod sa Department of Education. So, gigasa ni sa Ginoo, silbing inspiration kanato nga ang gobyerno usab nakig-partner sa atoa ani nga dako nga buluhaton. So, this year, 2020, mga kaigsunan, pandemic. So, ga-expect ang mga tao nga mahinder ang missionary work. Pero dili, mga kaigsunan, tungod kay ang atong Ginoo, gamhanan o ang iyahang gahom, mas labaw pa kisa sa bisan unsa nga mga global crisis nga atong maatubang. Busa, in the year 2020, imbis na 46 mission schools and high schools lang, sa previous year, 2019, nag-increase kita karon nga tuig, kay daghan kaayo nga mga village, mga dato, mga tribal leaders, naga-request og education para sa ilahang mga kabataan. Busa, kita naabot na sa 50 literacy centers, 4 high schools, 1 school for the deaf, og 16 ka tribo na ang atoang na-reach sa 11 ka probinsya sa Mindanao. And praise the Lord, because He is the Lord of the harvest. Siya pud ang naghatag kanato og 146 ka mga dedicated nga mga missionaries nga andam mo tabok og mga kabukiran, bisan unsa kalisod, mutabok og mga sapa, bisan unsa kadelikado, tungod og alang sa gugma sa mga kalag. So balik ta mga kaigsunan, kung unsa gid ni ang sulads, unsa gid ang buluhaton sa sulads. So sulads is a Manobo term for brother and sister. So igsuon. So kana inyong mga tapad karon, matawag yun na ninyo og sulad, igsuon. Og usapod kini ka acronym for socio-economic uplift, literacy, anthropological, and developmental services. Kay diha nahisintro ang kung unsa nga mga klase nga serbisyo ang atong ginahatag sa atong mga unreached community. Ang mission sa SULADS, mga kapaglaom, is to reach, mag-train, magserbisyo sa mga unreached communities, katong mga tuwa na sa mga hilit-hilit, no? Through the avenues of HEAL or health, education, agriculture, and livelihood. So ang ato ang mga SULADS volunteers, they are trained. They are equipped. Nga dili lang kay sila health educators, sila ang mga nurse sa villages, sila ang mga doktor, sila ang teachers, sila ang peacemakers, sila ang agriculturist, no? Tig-livelihood nga, tig-lead out sa mga livelihood programs. Sila mahimong engineer, all in one, no? So atong mga volunteers na equipped, na train, alang ni ana para kumplito ang atong serbisyo o efficient ang atong pag-serve sa atong mga pinangga nga mga unreached people. So dili lang kita aside sa kaning heal, naapo ni siya ginatawag nga silent is spiritual. So dili lang kay ga-focus ta on developmental projects, kundi naga-evangelize usab ta. Bisag sa pagtudlo, atong gina-integrate ang faith sa learning nila. And we also do evangelistic efforts. And in fact, in the year 2020, bisan og pandemic, mga kapaglaom, good news, ang Ginoo naghatag kanato og 101 kahamiling kalag nga nagdawat kang Ginoong Hesus nga maoy ilang personal nga manluluwas didto sa kabukiran. So sagol-sagol ni siya mga kapaglaom, adunay mga estudyante gikan sa atong mga mission schools, adunay mga nanay, tatay ug uban pa nga mga kabataan didto sa mga unreached villages nga nidawat kang Ginoong Hesus. Praise the Lord. No? Ang Ginoo gyud ang naghatag ni ana nga kadaugan. So ang vision pod sa SULADS is
empowering and equipping unreached communities to reach their own people and become effective agents of change in this world and in the world to come. So ang goal sa Sulads is dili lang kay tudlo-tudlo lang, kundi gina-encourage, gina-inspire nato ang atong mga estudyante nga human gid mog eskwela og kamo usab ang mubalik sa inyong own village para kamo na usab ang magtudlo ngadto kanila. So mauni siya mga kaigsunan, pipila na ang atuang mga graduates over the years sa atuang mga mission schools and at the same time sa atong Sulads High School. Gina-encourage silang motiwas gyud sa ilang college education, and praise the Lord, daghan sa ilaha ang nahuman gyud na uban mga licensed teachers na lahi-lahi og mga kurso. Og kini nga hulagway, mga lumad volunteers ni sila. Mga lumad na to kaniadto nga nakagraduate sa atong Sulads High School, nag-take up og college, and then nang balik gid sila sa Sulads nga gibati nila nga gusto pod ko nako serbisyuan ang akong mga kaigsuunang lumad. So busahing balik sila sa Sulads og nag-serve sa mga lumad communities. Now, siguro adunay uban kaninyo mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nga gibati ninyo nga duol na gyud ang pag-abot sa Ginoo. Gibati ninyo nga mag-unsa man ko karon nga pandemic, wala ko'y mahimo, wala ko'y trabaho, bag-o kong graduate, galibog ko, ako padulong. Ang Sulads naga-welcome sa inyo. Pwede kaayo mo mag-missionary o dako kayo na nga katabang sa kadaugan sa buluhaton sa Ginoo. So kung ganahan mo mag-missionary, mga kabatanunan, bisan gani ang mga katigulangan, aduna po'y mga naga-apply sa Sulads nga bisan og mga ginikanan na bitbit ang ilang mga kabataan, bisan unsa pa na ka mga bata, napoy uban nga mga tigulang na gyud nga gaserbisyo lang gyapon sa pila ka katuigan. So kung gibati ninyo nga gusto pod mo mahimong involved sa buluhaton sa Ginoo, iampo ka na igsuon, and you may contact us sa Facebook. Pwede ninyo i-search Sulads PHL, or pwede po mo mag-email sa suladsphilippines@gmail.com. Dalaygon ang Ginoo, gatuo ko nga ang Ginoo ang Lord sa harvest, ug siya usab magatawag og mga magbubuhat nga motapos sa iyang buhat diri sa kalibutan. So to end, aduna ko i-share nga video ug hinaot mga kapaglaom nga ma-inspire kamo sa joy of service nga gibati sa atong mga missionaries ug sa kung unsa gid ang picture hulagway sa mission field nga na-involve ang Sulads. God bless you. When I started to work with the Sulads, the first 3 days, I started to cry. There's a lot of people now in the mountains and also in the islands dying to know the truth. Napakahirap po sa mga bata yung makapunta ng school kasi ang school po namin dito is sa kabilang isla. Isod kayo ang ilang pagtungha tungod sa kalayo. Mubaklay sila tagduha ka oras, mabtan pag-ulan usahay. Kaduha ra gid sila maka-eskwela sa ulod sa usa ka semana. Nya inig uli, dili na pud ganahan mo study kay kapoy na kaayo. Sulads work is a unique program. It is working in the mountains. It is working in the islands among the indigenous people. People who are almost forgotten by the society. Hindi lang po yung focus ng Sulads is more on education,
marami din po silang mga other activities. Kumbaga, lumalabas yung skills ng mga bata. It's the HEAL program. It's the health, education, agriculture, and livelihood. When these young people or these students of ours grow and mature, they will not just be developed through education but also in the different aspects of their life. Ang buhay ng Sulads, punong-puno ng kulay, iba't ibang pagsubok, iyong mararanasan. Sumura nga challenge kay sa mga usahay. Nga ka na magsubida mi, kauban na mo ang mga bata. Kay ang mga bata di makakayag lakaw. Nagay panahon nga, nagdala pa ko sa bag, magpasan pa ko sa bata. Kay kung imo ni siyang baklayon, imong lakawon, duha gini ka oras kung wala kay dala. Pero kung naa kay dala, moabot yun na siya 4 hangtod 5 ka oras. This is the only place nga even to drink water I need to pray to the Lord. Grabe gyud, naka-testing gyud mi og ligo og tulo ka kabo lang jud. Kaya usa pod sa mga struggle din sa area gyud. Kinig yung magkasakit ta. Nakapsay sa mong bangka. Alas 3 sa kadlawon, na-rescue mi alas 10 sa buntag. While naglutaw-lutaw ang bangka, gaampo ra gyud sa Ginoo nya gakanta mi. Nagkanta mi para sa Ginoo. Ang akong kuya na assign sa bukid, namatay sa dito, kay gipatay sa usa ka lumad tungod sa tribal war. Dili malalim kan tinuod jud. O nga mo ari mo nga dili man unta ninyo ka parente, dili man ninyo ka tribo. Ang dami nilang sakripisyo para lang din po sa amin. So, no words could express kung how much we are thankful for them. Tahan ko gi-sacrifice and kabalo ko nga kana lang simple lang na once na ako diri kay nakita na ko sa lang mga mata jud nga more than worth it akong gi-sacrifice para sa ila. Not all volunteer teachers would like to go to a very far-flung areas to serve. So here comes the Sulads. They're the only people na walang ginawa kundi pumunta sa gustong sa pinakamalayo. Sobrang laki ng impact sa community. The presence of Sulads teacher. Hindi lang kasi sila nagtuturo. They care eh. Hindi po namin sila tinatrato bilang mga teachers lang ng aming mga kabataan dito, kundi pamilya na po namin, brothers and sisters na po ang turing namin sa kanila. Amidst all the struggles, the things that keeps them going, as I see, is still the joy of service. The joy of losing life so that others might receive the wonderful assurance of salvation. Everyone who accepts Christ as his personal Savior will long for the privilege of serving God. Sa kadaghan sa mga opportunities, amo yung gipili ni tungod kay diri po namo na experience ang tinuod gyud nga kalipay. Kana bitaw mo tabang ka sa imong isikataw nga way bayad, di nimo ma-explain ang kalipay. Sa diha nga namatay siya, wala gyud laing mo sukol nga may mapuli niya. Tungod kay ila namang nakita nga hadlok yun ang panghitabo, ang Ginoo ni hikap sa akong kasing-kasing nga mo'y mapuli sa iyaha. Namiss gid ko kay bisag gamay, wala gid ko'y kahadlok. Even though nga nakita nako sa front nako ang haya sa akong kuya, bisag gamay nga kahadlok, wala gid ko kahadlok nga ang nahitabo sa akong kuya mahitabo pod sa kuha. Para sa kuha, usa ka dako nga blessing. Kay kung wala po siya namatay, wala gid nako nailhan kung unsa ang work sa Sulads. Wala po ko nahimong Sulads. Our missionaries, our volunteers, through the power of the Holy Spirit, were brave enough to work and to push that mission because we believe that regardless of races and tongues, every people is a great candidate for heavenly home. Every time nga uban mingon, oy, 5 years na ka sa Sulads. It's too long para sa imuha, wala pa akong mag-eskwela. In my mind, you need to finish the work. Finish the work. Mo gina ang
Mao gina ang pinakabugat nga rason sa akong kasing-kasing. If you just open your eyes and go out to the field, you will see the immensity of the work. There are so many villages in the mountains, in the jungles, so many islands begging for sulads. We just need one willing soul. One who has a heart for mission, one who's dedicated. You know, we're only asking for 1 year of your life. We want you to experience God, where God is your partner. Samtang gibuhi pa ko sa Ginoo, gitagaan pa ko ng chance o opportunity nga mag-work kauban siya, dinhin ako hangtod sa iyang ikaduhang pagbayad. I would be happy to remain a Sulads. Until to the last drop of my blood, I will remain a missionary. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng Sulads, punong-puno ng kulay. Ang buhay ng Sulads. Okay. Thank you, Sulas, for your sacrifices. And thank you, Ate Blasi, for that wonderful presentation. It was very informative and so heart-touching. So, kikita gyud nato no ang sacrifice sa
mga sulats and how they really love doing their job at their mission. How about you, pa? Unsa yung makita, unsa yung maingon sa sulat? Are there any important points you could add? Of course, no? Daghan sa akong mga estudyante, mga sulads sa Mountain View College. And I also visited some of these sulad schools, no? Nakatugid ko mahigala. O dito po na ako nakita kung unsa kadako ang ilang sakripisyo. No? Katong gisulti ni Sister Blessy ganiya, no? Ng Sulad Blessy, dili pa to ang kumpleto mahigala. No? Sa akong nakita sa sulads, ang ilang sakripisyo sa ilang time, ilang convenience, ilang sakripisyo, ang ilang mga pag-eskwela, malangay sila sa pagyod. Mangani ilang mga boyfriend, girlfriend, no? Ilang sakripisyo nila tungod sa ilang gugma sa buhat may gala. No? Muna ang akong awag kaninyo po, no? Gusto na ako reinforce katong invitation gina sa video. No? Now, why don't you consider, no? Labi na kaninyong galibog pa, no? Doon ay mga estudyante nga galibog pa kung unsang ilang kurso kuhaon or tingali ang banyo gipangapoy na sa eskwela, why don't you consider yourself joining the sulads? And while there in the mountains or in the islands, okay, basin inyo makita gayud ba ang pagdumala sa Ginoo o labi na gayud ang plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi, no? In fact gani ako mga anak, usaya ako pong ginapatasigan, no? Kung kamo galibog, wa pa mo kabalo sa inyong next step sa inyong mga career moves, think of joining the sulads, no? It's not a waste of time. Take note, it's not a waste of time. Maduol ka sa Ginoo, unya makatuon ka sa pagtugyan sa imong kinabuhi kaniya, bisan mamatay at least naka sa iyong buluhaton. Sa pagyod, imo pong makita unsa gyud ang imong heart's desire, no? Ang handom sa imong kasing-kasing, no? Usa mga batan-on akong sublion, no? Gani sa gisulti ni Ma'am Blessy ganiha, doon na po yung mga magtiayon, doon na yung mga kabataan, ang mga idara na, gasulas, gyapon ako pa na nakita may galan, no? Sa akong pagbisita sa mga mission schools. And by the way, no? Ang sulads missionaries, andam po na sila nga mabuhat alang sa Ginoo bisan walay sweldo. Okay? Kaya gani sa mga sulad schools ako na duaw, doon ay uban kanila nga wala gyud gadawat kani og stipend usay ma-delayed, usay tag 3 months kuno. No, I don't know karon, no? Although posible gyud pa na may tabo may gala ang batanon, but wala pay sulas sa dunggan ako nga namatay tungod sa gutom. Dunay usa nga namatay o gipatay tungod sa kinang tawag nga tribal war, no? Napiit siya. Okay? Apan kining namatay tungod sa kagutom, wala pa ko nakadungog og missionary, no? Sulat missionary ana. In other words, God will provide. But even then, no? Kini mga sulat missionaries, no? Sa ilang tawag ni commitment service or ceremony, no? Inato mo pirma na sila, no? Sa ilang dugo gayud, yung himuong tinta ilang dugo sa pagpirma. In other words, kung sa may tabo, andam sila. Mga igala, doon na pa ba mas dako nga sakripisyo labaw sa sulads, no? Dili na kinahanglan mo adto pa ka sa tabok sa nasod, no? Sa laing nasod, sa Middle East, or tingali sa China, or dito sa Pacific Islands, aron mag-missionary. Right? Doon sa ato, adunay dako nga mission field, regala. Usa, gani ako mga anak, ako po nang ginapatasigan sila. No? Kung kamo maglibog sa inyong direction, why don't you join the sulads? Okay? Nindot kayo may gala, no? Ang mga testimonies ganiha, makatandog, no? Gani, kaingon ko nga usana sa mga na-miss na ako sa akong kinabuhi. Ito, sa panahon na mo sa Mountain View College, dili pa anak ka structured ang sulats, dili pa anak ka lig-on nga institusyon. It was only a student missionary program. Okay? Apan karon may gala. Na salamat sa Ginoo nga ang sulats karon usana ka institusyon. Okay ba Sa mong Okay. So, sa dili pa ta mag-adto sa tong prayer request may gala, doon na day mga tao nga akong i-greet gayon, no? Kay kini sila mga consistent nga viewers nato. Unya close ni sa akong kasing-kasing. Okay? Una, akong i-greet si Blessy, ang atong speaker, no? Kini si Blessy may gala, palangga gina ko ni, no? Kay close ni sa among panimalay, yung banhonon, estudyante po nako, buutan gini sila, no? Mga typical nga missionary nga espiritu. Okay? So blessed, daghang salamat gid sa imong preparasyon sa kamubo sa notisya nga ikaw mag-present karong gabi nahimo gini mo, no? In fact, she was informed only this morning around 9 o'clock. Okay? Tungod sa kakulian ang atong speaker unta nga nangandam, dunay gamay nga kakulian mga yalan, no? So si Blessy ang atong secretary sa Sulads mao ni take over. Okay? And then ako pod ginatimbaya ang akong mga uncle ug auntie kaniadto, no? Si Uncle Ray o si Auntie Cometa, okay? Mga retirees sa South Philippine Union Conference sa gamay pa ko,
karon gamay gyapon at kininto bata pa ko migala, ako nang ilan sila nga mga uncle ug auntie og sila dayga paminaw kanunay ni nga program. Okay? Gabi og kang Ma'am Nelly Diaz. Okay? Ning gabi ma'am. Okay? Nakadungog ko sa imong buying nga ikaw pod sige paminaw niini o sige tan-aw niini nga programa busa ako pong ginatimbaya akong classmate since elementary to high school og sa college uban nga mga subjects no. Si Marnie Bibing Diaz og iyang mga igsuon si Junjun Marcial Diaz og si Bruce or Buying Diaz. Okay? Ako gining mga childhood playmates may gala. No? Unya, ako pong timbayaon si Kuya June o Ate Rose Simeon. May gabi ka ninyo, kung kamo gatanaw karon, hinaot nga kamo na sa may kahimtang. And karong buntag samtang ako nag-jogging-jogging diha dapit sa Diversion Road, no? Bagong dalan diha dapit sa lugar unahan sa SM, no? Or Makapagal Road patipas, no? Bagong dalan, no? Doon ay nag-greet nako, "Good morning, sir." Nakuratan ko kay dili familiar inaong. Ino ka estudyante ba nako kiniadto mo di man pod. Yung isa nga, taga Hope Channel ka ba? Naku, uy, yung katanaw ko sa yung program, sir. Oh, si Ma'am Grace Garcia. Ma'am, may gabi no? Nalipay kay ko nga imo kong gigreet o imong gipahibalo ko na ako nga ikaw di katanaw sa atong programa. Daghan pa may gala akong gusto timbayo na pan atong panahon dili tugot. Abot lang akong anak sa bae. Doon na kay timbayon. Sige, i-greet na ako akong mama, Gatanaw, then si akong kuya, si Claro, and my sister, si Cara. Greet mo na ako sa Team Marge ug sa Ate Kringking who is also watching. And also my aunties, si Auntie Epi, Auntie Eva, and Auntie Evelyn. Thank you. Okay. Sa mga gala, daghang salamat sa inyong pagtanaw karon o ginaot kamo magbalik-balik tanaw no. Apan sa dili pa ko maghatag sa final namo nga comments no. Ani ay pipila ka mga pre-request karong gabi nga atong tagaan og pagtagad no. Busa atong idangup kini sa trono sa grasya sa Ginoo uban ang paglaom nga siya magalantaw sa atong kahimtang ug siya magahatag sa atong panginahanglan ining takna. No? Busa hinahog kamo sa pagpakiguban kanamo sa pagampo. O Dios nga gamhanan panahigugmaon kanamo. Daghang salamat na usab sa higayon nga kami maka atun og higayon sa pagkigpulong kanimo. Daghang salamat usab Ginoo sa kasiguruhan nga ikaw nagapaminaw karon. Dili mo kami tapos kanunay, patungod ikaw malulib namo. O Dios amo sabi ikaw ginapasalamatan sa eksperyensya nga imong gipadangat kanamo sa mga missionaries nimo, mga batan-on ug mga idaran nga mga missionaries sa Sulads nga naghatag sa ilang panahon, sa ilang kusog, sa ilang kinabuhi gani alang sa imong bulaton lagi sa Sulads. O Dios, ipadayon pagpanalangin ini nga organisasyon. Nagdakan pa ang mga tao makaila kanimo ug masayod sa imong kamatuoran nga maghatag kanamo og kagawasan ug labi na gayud makahatag kanamo og kaluwasan. O Dios, nintak na aniya nasab ang pila ka mga hangyo sa mga katawhan nimo, mga kabataan nga kinahanglan gayud sa imong pinasahi nga pagduaw nintak na. Aniya si Ben Lau nga operahanan ang iyang ulo ug adunay sakit sa iyang kasing-kasing. O Dios, ikaw nasayod kung unsa ang pinakamaayo nga pamaagi nga siya mabalik sa bug-os nga kinabuhi. Aniya sab si Mary Ann Tumakas adunay brain tumor. O Dios, duawa siya ug ayaw itugod Ginoo nga siya maluya sa iyang pagtuo diha kanimo. Si Alvin Butalid Sr. nga nakaron sa NMMC nga nagka-atun og clotting sa iyang dugo may Ginoo. Si Nurse Gungob alang sa iyang paspas nga pag kaayo gikan sa iyang balatian. Si Cheche Mission nakasugamak sa aksidente sa motor o karon na siya sa critical nga condition. O Dios, ikapa siya. Kinahanglan og mirakulo Ginoo aron siya mabalik sa iyang maayong kahimtang. Imuha ka na Ginoo alang ikaw igakahimaya namo. O Dios, niapod si Leopoldo Wenceslao adunay liver cancer. Si Jet Clark Castor ang iyang blood pressure kanunay nagataas. Si John James Reyes siya pod kinahanglan og imong pagtambal. Og si Michael Gabate siya magakuha sa IELTS nga examination karong Disyembre 1 aron siya padayon sa mga plano labi na ang paggawas aron siya makatabang sa imprimalay. O Dios, doon na pay uban nga mga hangyo namo nga wala naisgutan dinhi
mga pinginahanglan Ginoo sa imong katawhan nga wala malista dinhi pero ikaw na saying tanan to sa amo kining dangop sa trono sa imong grasya ug kung kami man Ginoo nakasala ato kanimo sa mga katawo siluwa kami Ginoo aron among ma-experience gyud ang imong kaluwasan ni takna kini mga pangayo sa mahal ug gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Imo na ako